Magandang buhay sa inyo lahat. Ako nga pala si Iris Fernandez. At ako si Maria Milagros Perez. Ako si Samantha Pauline Fernandez. At ako naman si Leo Pierre I. Mateo. Kami ang grupo na nagmula sa Dalubasaan Politekniko ng Baliwag na maghahayag ng konting kaalaman mula sa bayan ng Pulilan. Tara na at imalami! Ang Pulilan ang isang first-class municipality sa lalawigan ng Bulacan na matatagpuan sa Itang Luzon at 50 kilometro mula sa Maynila. If you saw there's a lot of image, sila yung mga former mayor of Pulilan. Sila yung mga nagpatakbo at nagplano para sa kaayusan ng lugar. Sila rin yung gumawa ng mga rules and regulations, especially project para mas mapaunlad ang community. Kaya mahalagang kilalanin natin ito dahil sila yung nagbigay daan sa mga pagbabago at improvements na meron ang bayan ng Pulilan. Naisip nila ang niling Carabao o Carabao Festival na isang sikat na festival at umaani ng maraming turista. Kilala din ang Pulilan sa taon ng Carabao Festival kung saan pakita ng mga magsasaka ang kanilang pasasalamat sa biyaya at sa masaganang ani. Ang mga atraksyon dito sa Pulilan. Una, Pulilan Carabao Festival. Ang Pulilan Carabao Festival ay taunang ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Pangalawa, Pulilan Butterfly Heaven. Ito ay para sa mga taong gusto ng katahimikan o nature lovers. Sa aming situational analysis, narito ang SWOT analysis ng Pulilan Tourism, kalakasan ng lugar, malakas na kultura at tradisyon ng Carabao Festival. Malapit ito sa Metro Manila at ito ay aktibong lokal na pamahalaan. Ang kahinaan ng bayan ng Pulilan, limited accommodation facilities. Ang Pulilan ay kulang sa pasilidad ng mga ospital. Pangalawa, kakulangan ng pondo sa mga binabahang lugar. Opportunities: 1. Pagpapalaga ng ecotourism at agritourism. 2. Pagsasagawa ng mga bagong festival o events. 3. Pagpapalaga ng lokal na produkto at souvenir industry. Ito ang mga possible threats or banta sa bayan ng Pulilan. Una, climate change. Ito ay maaaring makaapekto sa agrikultura o sa tao sa bayan ng Pulilan, gaya ng baha at iba pa. Pangalawa, kakompetisyon sa kalapit barangay tulad ng Baliwag at Lauderdale. May mga ilang factors na nakaka-apekto sa turismo ng Pulilan. Una, economy. Pagtaas ng presyo ng bilihin at gastos ng transportasyon. Pangalawa, environmental. Pagsasaayos ng waste management at pangangalaga sa atin. Pangatlo, socio-cultural. Pagbabanatili ng lokal na tradisyon habang umaakit ng modernong turismo. Good afternoon po. Ang question ko po is, ano po yung pinakamagandang karanasan niyo po sa bayan ng Pulilan? Siguro ang pinakamaganda kong karanasan sa bayan ng Pulilan ay nung nagkaroon kami ng organization na tinatawag nating Kabataan Ako Pulilan. So ito ay binuo ng kapatid ko na kung saan ay minsan yung naging under din dito sa ating Pulilan na sumusulong sa pagkakaroon ng unity para po sa mga kabataan. Ganun din minsan ay tumutulong din sila at nagkakaroon ng mga pa-feeding sa mga bata. Ayun. Ano pa? Next po is, ano pong masasabi niyo dito po sa kultura? Sa kultura ng Pulileño ay good naman. Ano naman, nakikita naman yung bayanihan sa atin. Ngayon ay nakikita ko rin na aktibo yung mga tao po. Or ano po, last na po is, kung may baguhin or idadagdag po kayo, ano po ito? Sa babaguhin, siguro kailangan pa ng mas pag-abot sa mga tao. Tapos ano yung maaari kong maidagdag ay sana ay mas mapag-inting nila yung pag-alam ng mga sitwasyon ng mga tao. Kasi tulad sa lugar namin, ako ay tigalambingan, ang lugar namin ay kahit hindi umuulan, baha. So yun din ang isa sa nais kong mailapit sa amin dahil nga yun ang araw-araw na problema namin. Lalo na pag lumakas ang ulan, hindi pwede kami mawalan ng bota doon.
Ayun, yun lang naman. Pero the rest, goods naman. Pero sana matugunan yung hinaing ng mga tao doon. Ayun. Ang aming strategic tourism plan ay nakatuon lamang sa 5 pangunahing bahagi. Una, tourism infrastructure and facility development. Magpapagawa ng tourism information center, signage, at dagdag na accommodation. Pangalawa, sustainable tourism and environmental management. Magsasagawa ng Green Pulilan program para sa waste segregation at replanting sa tourist area. Pangatlo, community participation and employment generation. Pagbibigay ng training sa mga lokal bilang tour guides at souvenir makers. Pang-apat, marketing, digitalization, and innovation. Paglikha ng official tourism, website at social pages na magpopromote ng Pulilan Festival at attraction. 5. Policy recommendation. Pagtutulungan ng LGU at DOT para sa mas maayos na tourism regulation at environmental protection. Sa aming plano, inaasahan namin tataas ang turista at kita ng mga lokal na negosyo ng hanggang sa 25% sa susunod na 3 taon. Makakalikha rin ito ng bagong trabaho para sa mga residente at magpapaintig sa mga kamalayan sa kalikasan at kulturang Pulileño. Naniniwala kami na sa tulong ng komunidad, pamahalaan at mga bisita, muling sisigla ang turista sa Pulilan at makakatulong ito sa pagbangon ng ekonomiya at industriya sa mga hospitality at Pilipinas. Maraming salamat po. Muli, sana sa Pulilan. Muli! Ako nga pala si Giancarlo E. de la Cruz. Ako nga pala si Irish Ray Fernandez. Ako naman si Maria Milagros Reyes. Ako si Tomato Pauline B. Fernandez. At ako naman si Leon Pierre I. Mateo. Halina't bumisita sa bayan ng Pulilan.